Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, ito ang ebidensya. Claire Castro, may good news. Nako po, matatawa po kayo sa good news ni Yuse Claire Castro. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa nalagaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto mga karibin natin, pasadahan po natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga mga kababayan, unahin na po natin itong si Attorney Yuse Claire Castro. O yan mga karibin natin. Sabi po dito kasi tinatanong po siya kung ano po ang naging komento ng Malacanang or ng Palasyo sa pagbagsak ng ratings ni President Bongbong Marcos Jr. Aba, biruin niyo mga kababayan. Fake news ang dahilan kung bakit bumagsak ang ratings ni PBBM. Nako, eto pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Nako. Naniniwala ba kayo? Yan, pag hindi sa inyo pumapabor, yung parang vlogger lang talaga yung style nito eh. 'Di ba? Tayong mga vloggers po, pag hindi tayo pabor sa mga ratings na yan, ipinagtatanggol po natin based on the amount ng yung figure ng survey. Ganun din po ito si Yuse Castro mga kaubayan. Pero tayong mga vloggers, medyo understandable because wala naman tayong we're just only reacting to the news. Pero pag ikaw po ay nandyan sa communication office ng ating gobyerno, ang ganito pong reasoning is not acceptable. Bakit po mga kababayan? Kasi lahat po naman ng mga surveys company ay hindi po 100,000 ang respondent niyan. Aba, kung 100,000 ang respondent niyan, baka election na yan mga kababayan, di ba? Utak-utak din naman minsan mga karbi natin. Kahit nga gumawa ka ng research paper, di ba? Yung mga thesis mga kababayan. Hindi mo pwedeng buong Pilipinas, mga karbi natin, ang respondent mo. Mayroon ka lang meron ka lang specific na mga figure, Hindi po pwede, sabi niya, hindi naman niya nagre-reflect kasi 100,000 ang buong tao sa Pilipinas tapos 2,400 lang, yan po ang opinion niyo, di ba? Parang vlogger nga po talaga yung unang may impression, doon sa kanyang sinabi. Kasi minsan ko na rin ginawa yan. Na sinabi ko talaga na bakit ganun? Ilang porsyento ba? Ilan ba ang respondent nila? Napakaliit lang naman, 'di ba? So meaning yung utak ni Attorney Claire Castro at yung utak ko in terms of this survey, parang nagtay, 'di ba? Nagtay yung utak natin.
Pero ayaw ko rin namang maging Yusek Castro, mga kababayan. Maawa kayo sa akin. Ha? Sumasalamin din po ito sa impluwensya ng mga fake news na nagkakalat. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman po pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents ba ito ay Nako, wag niyong ipapaalam kung saan po yung mga respondents, mga kababayan. Baka hindi po bigyan ng ayuda, yari kayo. Ha? Mayayari kayo, mga respondent kayo. Bakit kasi negative, pinabagsak niyo yung ratings eh. Baka hindi kayo mabigyan ng ayuda, sayang naman po, mga kababayan. katanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito. Yan na nga bang sinasabi ko. Tulong ng gobyerno. Ayuda. Ayuda po yan. Wala nang iba, mga kababayan. Ha? Hoy, dapat daw malaman kung saan yan. Ha? Huwag nyo pong ibibigay yung lugar, mga kababayan, sapagkat delikado po. Baka hindi na po makalanggap ng ayuda. Nako po. Dahil daw sa fake news, kaya bumagsak ang ratings na President Bongbong Marcos Jr. Ang tanong, mga kababayan, naniniwala ka ba na dahil po ito sa fake news? Aba, maybe ako, mukhang naniniwala na ako, mga kababayan. Dahil rin po kay Jose Claire Castro, no? Kasi simula po nang pumunta diyan si Jose Claire Castro, wala na po silang pinag-usapan kundi Duterte at saka fake news, 'di ba? Wala po silang how about the economy? Yung ekonomiya natin, kumusta? Paunlad na ba ang Pilipinas? Pabagsak na ba ang Pilipinas? Bakit hindi yun ang pinag-uusapan minsan? 'Di ba? Kahit sa isang linggo, isang araw, pag-usapan ang ekonomiya. Diba? Pero wala. Ang maririnig mo lang dito, fake news at Duterte. Nako. During the interview of Pulse Asia President Ronald Holmes, sabi niya, isa daw marahil sa dahilan ng pagtaas din ng disapproval rating ni PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa Correct. kita o yung sahod, at yung paglaban daw po sa katiwalian. Correct. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng gobyerno? So kung saan man nanggagaling po itong opinion ni Ay, naku ka. Holmes, Mr. Holmes, okay? Yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Yan, mga kabayan, no? Ay, ayaw pa talagang ayaw pang i-accept yung no? Totoo naman eh. Pataas ang presyo ng mga bilihin, no? Ano yung sinabi dito? Ano yung sinabi? Ulitin niya natin para maipukpok dito sa utak ni Castro. Ng gobyerno. So kung saan man nanggagaling Matataas na presyo ng Yan, isa. bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod, Kakulangan sa sahod, mga kababayan. at yung paglaban daw po sa katiwalian. Paglaban sa katiwalian, ibig sabihin korupsyon, mga kababayan.
paglaban sa korupsyon. Doon nga sa isang nabasa ko sabi, hindi ito paglaban sa korupsyon. This is embracing, no? Embracing the corruption, mga kababayan. They embrace the corruption. Hindi po ito fighting the corruption, but embrace. Ini-stress out ko talaga para baka sakaling mapanood tayo ni Atty. Claire, no? This is not fighting the corruption. This is embracing the corruption, mga kababayan. Mataas na presyo ng mga bilihin, kulang nakita ng ating mga kababayan. Kaya siguro sabi, bagsak ang kanyang ratings, mga karibin natin. Mas believable pa yon kaysa naman sa sinasabi lang fake news yan no? Fake news ba yung yung mahal na mga presyo ng bilihin ngayon? Fake news din po ba yung kakulangan sa paglaban sa katiwalian sa korupsyon ng gobyerno? Fake news din po ba yan? Kayo na magsabi. Fake news din po ba yung mababang sahod, mga kababayan? Fake news din po ba yan? Tapos sasabihin mo lagi fake news dahil sa fake news, bumaba. Ito lang, mga kababayan. Etong gobyerno lang ang bumagsak dahil di umano sa fake news. But in fact, it is freedom of expression and freedom of speech, no? Free speech, mga kababayan. Di ba? And it is the element of democracy. Demokrasya tayo Hindi nyo pwedeng kontrolin yung taong bayan sa ganyan-ganyang mga kalokohan ninyo. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At ito po yung sinasabi, yung sunod kong ipapakita, mga kababayan, ito po yung sinasabi natin sa thumbnail na may good news, si Yussi Claire Castro. Ito po, mga karibin natin, no? Sabi po ni Atty. Yussi Claire Castro, ito po ang PCO press briefing. Simulan natin sa good news. Ang West Philippine Sea ay makikita na sa Google Map. Nako! Napaka-good news naman ito. Nasa Google Map na po ang West Philippine Sea. Ang tanong ko nga, bababa na ba ang presyo ng mga bilihin? No? Malalabanan na ba ang korupsyon sa ating bansa dahil nasa Google Map na ang West Philippine Sea? Makukuha na ba or maibabalik ba sa PhilHealth yung mga kinulimbat? Di ba? Maibabalik ba natin yung gold reserve na ibinenta nila dahil nasa Google Map na po ang West Philippine Sea? Maibabalik ba si former President Duterte sa Pilipinas dahil nasa Google Map na ang West Philippine Sea? Naku naman ang good news na ito, mga kababayan. Parang hindi good news. Walang impact. Di ba? Pag sinabi mo kasing good news, masasayahan ka no? You feel something great inside, di ba? Your heart. Ay nako, kayo mga kababayan, nung narinig nyo po ito, na good news ni PCO Claire Castro, nasayahan po kayo? May naramdaman ba kayo kahit katiting na spark, no? Na wow, ang ganda nito. Napawaw po ba kayo? Sa good news ni Yussi Claire Castro, napawaw ba kayo? I think parehas lang po tayo ng nararamdaman, no? Hindi po, walang impact Hindi ko naramdaman ni katiting, mga kababayan, na pag maging masaya ka man lang. Hindi, mga kababayan. Sapagkat hindi naman po malulutas ng makita natin sa Google Map ang West Philippine Sea ang mga problema natin dito. Ano ba ito? Akala ko pa naman yung good news na about na sa ekonomiya, 'di ba? May mga trabaho nang maibibigay sa ating mga kababayan. Wala pala. Google Map, mga kababayan, ang good news ni Yussi Claire Castro. Ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. Ay, sana matuwa kayo dyan. Ako, nanggigigil lang tayo. Okay? Alright. Eto, mga kababayan, ang susunod naman po natin pag-uusapan ay eto.
Eto, ewan ko kung saan po sila nagkanandak, no, ng survey po na ito. Pero eto, mock election result, senatorial preferences. Aba, biruin nyo mga kababayan, Bam Aquino at Pangilinan Kiko. 91.9% ba? 1% na lang. 100 na. Walang yan talagang survey na ito. Ha? Ako, duda ko sa sorbing ito. Baka sa bundok po ito ginawa. Kasi biruin mo, nandito si Loc Espiritu, 80%. Mendoza Heidi, 78%. Di Guzman Caliodi, 64%. Arambolo Ronel, 58%. Brosas Arlene, 48%. Ramos Danilo, 46%. Casino Teddy, 41%. Franz Castro, 39%. Balyon Roberto, 39%. Mutula Sani, 33%. Nako, mukhang mga kampo nito ng mga taga-bundok. Sa bundok ba kayo nag-survey? Sabi dito ni Charles Algabresilina, asa gahagi kaning survey nila. Saan daw nanggaling yung survey nila? Baka sa ibang planeta po ito mga kababayan at hindi mga tao ang mga sinurvey po nila. Isipin mo Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Lampas pa. Sa kay Vice President Sara Duterte ang ratings. 91.9%. Kulang na lang 1 para mag-92, no? Bakit hindi na lang 99.9 yung inilagay dyan? Wala rin namang pagkakaiba, no? Kahit 100% pa dyan, di ba? Survey nila ito, wala tayong magagawa. Grabe, saan kaya sila nag-survey mga kababayan, okay? I-comment nyo nga kung ano po ang inyong masasabi dito. Totoo ba ito or niloloko nila mga sarili nila? Hindi naman natin masabi na niloloko nila ang mga taong bayan kasi sirang-sira na sila sa taong bayan. Ibig sabihin lang nito, niloloko po nila ang kanilang mga sarili, di ba? Ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang mga kababayan at eto. Simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita. Pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Kasi nga po, na-encrypt na. Na-encrypt na. Ito talaga mga kababayan, gustong-gusto ko po itong ulit-ulitin, no? Itong about sa COMELEC kasi hanggang ngayon yung mga kababayan natin hindi pa rin makamove on, no? Dito po sa result, lalo na yung mga OFW na bumoto ng mga kababayan, hindi pa rin po makamove on. Dito kay COMELEC COMELEC Chairman George Garcia. Diyos ko, George Garcia, paano naman yun maiintindihan ng mga ordinaryong Pilipino yung mga sinasabi mong encrypt? Bakit? Ganyan ang ginawa nyo. Di ba pwede after pagboto, makikita sa resibo yung mga names ng mga binoto agad? Bakit may pa-encrypt pa? Diyos ko, bilyon-bilyon ang bayad sa inyo, tapos bibigyan mo lang kami ng explanation na kasi na-encrypt. Simple logic naman yun. Kung online voting, after mo makast ang votes, dapat after nun, makikita mo ang resibo kung sino yung binoto mo. Wala nang encrypt. Ano encrypt? Ito po, malaking problema itong OFW online. May nag-comment nga mga kababayan, isang OFW. Sabi niya kasi sa Amerika, no, sa kanila daw sa US, no, ibig sabihin baka citizen na po siya sa US mga kababayan. Sabi niya po, doon po sa US, no, kung ano po yung binoto mo, yun po ang lalabas sa resibo, no? Wala nang encryption pa. Parang transparent talaga mga kababayan doon sa US. Pero bakit dito sa Pilipinas kailangan pang i-encrypt? Bakit? Mayroon ba silang gustong itago kaya gusto nilang encrypted yung result or yung pinaka-resibo ng pagboto natin? Diba? Mayroon ba silang gustong itago sa atin? Sa likod po ng mga hindi nababasang mga letra, kasi scrambled dyan scrambled letters yung mga script, no, na encrypted, no? Sa likod ng mga
halo-halong letrang yan, no? May ibig sabihin yan sa pag kinumpute na, mga kababayan. So, ang gusto ko lang i-point out, bakit ganun, no? Bakit nila ginagawa yun? Mayroon ba silang itinatago sa taong bayan na sa likod ng mga scrambled letters na yan, no? Mayroon palang misteryong nangyayari. Anyway, ano po ang inyong reaksyon, mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na